Muli ating binabati ang ating mga taga-subaybay dito sa programang Pag-aralan natin. Welcome po sa ating segment na ang Diyos at ang Kalikasan. Alam nyo kung nasaan po tayo mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay nandito sa Arboleda Compound. Ang Arboleda Compound ay narito po sa Pinit, sa Antipolo. At tayo ay minsan nang napunta ho dito at ngayon ay nakabalik po tayo dahil sa bukod sa gusto po natin na maging bahagi ng ating ministry, ang isa sa anak ng may-ari po nito, si Brother Chuck, na ating ding ni-record ang kanyang episode, ay napakasarap po talagang balikan ang lugar na ito. Ayan, makikita po ninyo ang kapaligiran nito ay marami pong mga tanim na gulay. Pangunahin po dito, pinakamarami sa tanim nila ay yung talong na ang tagal-tagal ng panahon ay patuloy pa rin sa pagbubunga sapagkat alaga po nila ito sa mga organic fertilizer, mga abono na organic. At napakadami pong mga bunga nito. At minsan nga ay tumikim ako ng bunga nito, kinain ko, para siya talagang prutas, pwedeng kainin na hilaw ang bunga. So nakadaupang palad po muli natin si Brother Chuck at nag-record tayo ng kanyang dalawang episode. So ang nasa likod po ninyo ay gulayan ho mga kapatid. At meron pong mga nagtatrabaho, meron pong naglilinis, may naglalagay ng abono. Kaya baka mamaya ay may makita po kayong dumaan sa likod, natural ho yan kasi nature nga hindi po natin ito sinet up na kinausap sila na wala munang maingay. Kaya banda roon ay mayroon pong kalsada ng mga dumadaan, meron kayong tunog ng motor, tunog ng sasakyan, may biglang kakahol na aso, may bilang titilaok, puputak na manok. Ayan, natural ho yan kasi nandito po tayo sa nature, ang Diyos at ang kalikasan. At sa panibagong episode ho nito, since na tayo po ay nandito sa garden, maraming mga tanim, ay napili ko pong talakayin sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang isang parable. Isang parabola na binanggit ng ating Panginoon noong kasama niya ang mga alagad. Samantalang sila po ay naglalakad ay kanyang binanggit o kanyang ikunento sa kanila ang isang parable tungkol sa mga hasik, mga kapatid. Ang parable na ito, mga kapatid, ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 13. Atin mo nang basahin ang talatang 1 hanggang 9 ng tuloy-tuloy. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 1 at 2. Nang araw na iyaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat at nakisama sa kanyang lubhang maraming tao. Anupat, lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. Talatang 3 at 4, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga, ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30 at ang may pakinig ay makinig. So, tandaan ho natin mga ginigilang mga taga-subaybay, ang Panginoon ay pag bumabanggit siya, gumagamit siya ng mga talinghaga, ay hindi siya gumagamit ng mga talinghagang hindi makaka-relate yung kanyang mga kausap at makakapakinig sa kanya. Ibig sabihin, ang
talinghaga na ito ay madaling naintindihan ng nanonood. Kasi pagdating sa tinatawag na agriculture o mga paraan ng pagtatanim ngayon, ay iba-iba na ang paraan, iba-ibang bansa, iba-ibang paraan ng pagtatanim. Lalo na ngayon, high-tech na. Mayroong pagtatanim po ngayon, makina na. Pamula sa pagbungkal ng lupa, makina. Pati pa sa paglalagay ng binhi sa lupa, ay makina na rin. Yung pag-harvest po ng pagdidilig, makina na rin. Yung pagtanggal ng damo, makina na rin. Meron rin paraan para hindi tumubo ang damo. Ay meron na rin yung mga plastic na nakalatag, ang may butas lang ay yung may puno ng gulay. Ang dami pong paraan ngayon. At sa pag-harvest naman ng palay, ng mais, abay, daanan lang ho yan. O kung ano man yung tanim, daanan lang po ng makina yan eh. Mamaya-maya, mahuhulog na lamang dun sa machine, nakasako na. O ganun ho, ka-high-tech ngayon. So, sa madaling salita, kaya binanggit natin ito dahil nga nung banggitin ng Panginoon yung talinghagang ito ay gumamit siya ng kaparaanang tradisyonal, yung talagang ginagawa sa panahon nila, yung paraan ng pagtatanim. Kaya nga makikita po ninyo ginamit niya roon na bakit may nagtatanim na ang binhi nahulog doon sa daan. Hindi na pwedeng mangyari ngayon yan lalo na pag makina, walang matatapon sa daan na binhi. Walang mapupunta sa damuhan kasi wala namang nag-aararo ngayon. Nagtatanim na gamit ang technology ngayon na may mga bato, talagang pure nila lupa. Tapos sa tinikan naman, hindi na rin po pwede ngayon kasi mayroong mga spray sila, pinapatay yung damo, mga kapatid. So, ngayon ang technology sa pagtatanim ay malayo-malayo na sa kanila. So, ibig sabihin, babalikan natin ang talinghaga, ay ito ay nagpapakita at naglalarawan sa tradisyonal na paraan ng pagtatanim nila nung araw. Bakit may binabanggit ho doon na yung ilan ay nahulog sa tabi ng daan? Mga kapatid, isa-isahin po natin yon. So, bakit may binabanggit doon na nahulog sa tabi ng daan tapos ay tinuka ng ibon na po, mga kapatid? So, ating isa-isahin yung ibig sabihin po ng mga talatang yan. Bakit mayroong ibon doon at mayroon sa daan? Alam nyo, basahin muna natin yung verse 18 to 19. Sabi rito, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa ay pinaparoonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. So, yung pong paliwanag, ito na explanation, no? Ang kagandahan po nitong talinghaga na to, mismong pinaliwanag din ng Panginoon. Na yung ang nahasik sa tabi ng daan, ang ibig pong sabihin ay yung mga tao na nakikinig ng salita, subalit hindi nila nauunawaan. Ang ibig pong sabihin ay inaagaw ng masama ang binhi ng katotohanan na kanyang napakinggan. At hindi pumapasok sa kanyang isip, no? O sa kanyang puso. Kaya wala siyang maintindihan. Alam nyo, minsan habang nagla-live kami sa aming program, iba-ibang comment, no? Merong nagko-comment dyan na, "Thank you, Brother Johnson, Brother Richard. Napakaliwanag na inyong paliwanag." Pero sa kabila nun, meron din magko-comment na wala akong naintindihan. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, tama yung sinasabi dito na yung binhi na nahasik sa tabi ng daan, meron talagang taong kahit anong gawin mong paliwanag, kahit napakaliwanag na wala siyang maintindihan. Yun ay katumbas ng binhi na nahulog sa tabi ng daan, no? Na tinuka ng ibon. Alam niyo yung ibon na binabanggit dito ng Panginoon, sabi nga natin ay bumabanggit siya ng mga talinghaga na talagang umiiral sa kanyang kapanahunan. Kung mapapansin po ng mga nagtatanim, mga magsasaka, may mga ibon na lumilitaw talaga kapag panahon ng pag-aani.
Doon sa Palawan, meron kaming lugar doon na pinagtataniman ng palay pero sa kaingin. At naglilitawan po doon yung ibon, yung para siyang maliit na parot pero napakatakaw niya sa palay. Pag ang palay po ay nagbubunga, yung hindi pagkaanong matigas, yun ang gustong-gusto nilang kainin. Ang dami niyan, mga kapatid. Tapos pagkapahinog naman ang mga maya naman naroon nanginginain ng mga uhaan, mga palay. Yan, mga kapatid. Dito naman sa panahon ng Panginoon, doon sa lugar kung saan sila naroon, ay mayroong mga ibon na naroon sila habang panahon ng pagtatanim. Paano kasi, kung bakit binanggit ng Panginoon na mayroong nahuhulog sa tabing daan, ito nga yung sinasabi natin tradisyonal na mayroong lalagyan ng binhi, tapos pag magtatanim na, ilalagay doon ng maghahasik yung binhi at dadamputin na lang niya isa-isa tapos siya tatanim. Sa kanyang pagdampot ay hindi naiiwasan na mayroong binhi na kusang nahuhulog sa tabi ng daan. Hindi ibig sabihin ay doon niya kusang tinanim sa tabi ng daan. Kundi sabi ng talata ay mayroong mga binhi na nahuhulog sa tabi ng daan ng hindi sinasadya. Ang gawin ngayon ng mga ibon na nakaabang na roon, kakainin nila ngayon. So, ang sabi doon sa paliwanag ay yung mga ibon, ito nagre-represent sa kaaway. Kakainin nila yung binhi, kaya hindi tumutubo at hindi naiintindihan ito ng mga nakikinig. So, sa madaling salita mga kapatid, sa panahon ngayon, ang mga nangangaral ng ganyan, kahit na maliwanag ang kanyang sinasabi, ay meron talagang taong hindi makaintindi. Meron kasing ginagawa talaga ang kaaway, nakaparaanan para hindi pumasok sa puso, sa isip ng tao ang Ibanghilyo. Kaya hindi nila maintindihan. Natural ho yan, sapagkat yan mismo ay binanggit sa pamamagitan ng talinghaga, mga kapatid at mga kaibigan. Pagka may tao na kahit ano mong paliwanag, kahit na alam mo nang nabanggit mo nang mali ang kanyang interpretation at naituwid mo na ng ganito, hindi niya pa rin maintindihan, magtataka na po tayo, ba't hindi niya maintindihan? Ang liwa-liwanag naman. Ang may kagagawan ho nun yung kaaway. Pinagdidilim niya ang puso, yung matitigas na puso, yung pong isip ng tao, ninanakaw niya, ini-snatch niya yung pabalita, kaya hindi maintindihan. Mga kapatid. Kaya dapat ingat po tayo sa mga nang iistorbo samantalang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ingat po tayo doon sa mga taong dinidistract tayo, mga kapatid. Paraan ho ng kaawayan. Kaya hindi natin naiintindihan mabuti ang naririnig natin ay dahil nga sa mayroon pong mga ginagawa ang kaaway para ma-distract yung ating panikinig sa salita ng Diyos. Ayan po. Yung kaaway na si Satanas ay yan ang nagsisilbing ibon na kumakain doon sa binhi. Kaya nga inihilin tulad din siya sa leon na para siyang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. No? So, nang ihalin tulad siya sa leon para kainin o masila ang tao, ay hindi yan, ibig sabihin ay kinakain ni Satanas ang tao, kundi hinuhuli niya sa pamamagitan ng kanyang trap. At yun ay sa kaparaanan na kahalin tulad po nitong ating binabanggit, ang kanyang paraan ng pag-aagaw doon sa Ibanghilyo na dapat ay natanggap at natanim sa ating mga puso, mga kapatid. Tingnan natin ang kasunod. Sa verse 5 to 6 ay ganito naman ating mababasa. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan at dooy walang sapat na lupa. Pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So, tingnan natin. Ano naman yung meaning nito, mga kapatid? Ano naman ang ibig sabihin nito? So, sa paliwanag, puntahan natin ang verse 20 to 21. Sabi po ganito. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay
natitisod siya. Ayan. So tingnan ho natin mga kapatid. Tingnan po natin yung nahulog naman sa mga batuhan. No? Ako po ay talagang matagal na panahon na naranasan ko po yung magtanim. Kapag nagtatanim ako ng palay sa tubigan, nakapagtanim din ako ng palay sa kaingin, nakapagtanim ka ng mga mais, kung ano-ano pong klase ng mga tanim, pati yung seaweed sa dagat, ay naranasan namin magtanim yan. Kamuting baging, kamuting kahoy, gabi, ubi, pati mga gulay, naranasan po namin magtanim. So tingnan po ninyo mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon is yung natanim sa batuhan. Alam nyo, doon sa Palawan, doon sa Taytay, meron doong sitio, kung tawagin ay sitio Amugis. Ang lugar na yon, mga kapatid, sa mga taga Palawan ay lugar na napakaraming bato. Talagang kung maglakad ka doon sa tabing dagat hindi pwedeng magtagal ang yung chinilas, yung Sparta na yan, wala. No, napakatutulis ng bato. Sa bandang itaas ay napakadaming bato. Pero meron din mga lupa. Mataba ho yung lupa. Noong subukan namin magtanim ng mais ay ang lalaki ng puno ng mais. Noong tumubo na siya ay talagang hindi namin abutin yung bunga ng mais sa taas. Ibig sabihin mataba. Yung palang maraming bato mga kapatid ay yung abono at taba ng lupa hindi rin naaanod. Madali. Kaya ang taba talaga niya. Kaya lang, dahil nga sa mataba, ang ginagawa ko namin, pati yung bato na meron lang kunting uka ng bato, tapos may lupa roon, tinataniman namin. Alam nyo, madali rin tumubo yung mais. Kaya lang pag malaki na siya, pag umabot na yung tag-init, pag tag-init, mainit yung bato. So, ang mangyayari, pag mainit yung bato, maaapektuhan ngayon yung ugat ng mais na nakakapit lang doon sa kapirasong lupa sa ibabaw ng bato. Kaya mangyayari ay hindi rin nagtatagal, namamatay din yung mais. No? Kasi pag tag-init, ay alam naman natin, tag-ulan tutubo sila, kasunod niya magiging tag-init, hanggang sa pag maging mainit na yan, pagka mahina ang kapit ng ugat, ay mamamatay sila. Yan po yung sinasabi po dito na mga natanim sa bato. Madaling tumubo kasi mababaw ang lupa. Kaya lang dahil sa siya ay may bato sa ilalim, konti lang ang lupa, pag panahon ng tag-init, maiinitan siya, malalanta. So, yung ibig sabihin nito ay yung pong mga tao na nagkaroon ng pananampalataya, tinanggap niya, nag-enjoy siya, naging masaya siya, pero pagdating ng mga pagsubok ay mamamatay siya. Ang sabi ng talata, iyon daw natabi sa batuhan, iyon yung pananampalataya na sa umpisa masigla, habang walang pagsubok ay masaya. Ano? Subalit pagdating ng kapighatian, nawawala ang kanyang pananampalataya. Totoo po mga kapatid na pagka hindi mainit ang araw, buhay siya. Pero pagka mainit, ay nangunguluntoy na yung kanyang dahon at tuluyan na siyang namamatay. No? Kaya sabi dun sa talata ay, pagdakay matitisod siya. So ibig sabihin, may mga pananampalataya na napakadaling matisod. Natitisod sa loob ng iglesia, natitisod dahil sa naapektuhan siya sa mga pagsubok na kanyang nararanasan, yung mga inaalok ng sanglibutan, kung ano-ano pa. So, yung hirap ng buhay ay hindi siya nagtatagal, natitisod. So, yan po yung mga pananampalataya ng mga tao o mga tao na nakakilala sana sa Panginoon pero hindi sapat ang ugat at siya ay nawawala sa pananampalataya sa panahon ng mga pagsubok. Nakakalungkot mga kapatid na mayroon talagang mananampalataya, ano? Mayroon talagang mga tao na napakadaling matisod. No?
kung mayroong mga nanonood na ganun ang attitude, ay iwasan ho natin yon. Hindi nais ng Panginoon. Ayaw ng Diyos ng taong matitisurin. No? Ang taong matitisurin ay walang ugat ang kanyang pananampalataya. Hindi nakaugat sa kanyang puso. Maaring ang kanyang puso ay masyadong matigas. Kaya hindi nakaugat doon ang ebanghelyo. Kaya pagka mayroong mga pagsubok at mga nakakainis at mga nakakatampong mga pangyayari, ay mawawala na kaagad siya sa pananampalataya. Yan po yung namatay sa pagsubok na pananampalataya. Yan po yung mga binhi na tumubo sa batuhan, hindi rin nagtagal. Sige, tingnan natin yung kasunod. Balikan natin yung chapter 13 verse 7. Ano po ang sumunod dito? At ang iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. Ayan daw, ano po ang sabi? Yung pangatlo, ayun namang nahulog sa mga dawagan, ibig sabihin mga damuhan. Lumaki, tumubo din. Tapos, kasabay naman niyang tumubo yung mga dawag, ininis ang mga yaon, at hindi na rin siya nakapamunga sa kanyang sarili. Ano naman ang ibig sabihin ito? Punta natin yung paliwanag. Sa verse 22, sabi siya, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita, at yaoy nagiging walang bunga. Ayun, masaklap po mga kapatid, ano? Yung ikang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang mga daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita, kaya hindi tumubo sa kanyang puso. Ito po yung mga taong mahihilig sa bisyo, mahihilig sa mga kalayawan, mga makanmundong bagay, yung pong mga gimmick sa mundong ito. Yan po ang ibig sabihin kung nakatawanan ng binhi na nahulog sa mga damuhan or dawagan. No? Meron pong mga mananampalataya talaga mga kapatid na makikita mo, nagsisimba naman, nagpay-pray din, naroon din. Pero ang totoong buhay ay hindi talaga lumalago. Bakit? Pagka nasama sa mga barkada, may bisyo, ayun din siya. Pag nasama doon sa mga tumatagay, natagay din siya. Pag nasama doon sa mga sumisindi din siya ng mga kung anong sinisindihan at isusubo, mga kapatid, mga kaibigan. Apunta sa mga politika at mayroong mga katukatuwaan, ay nandoon din siya, mga kapatid. So, sa ganong kaparaanan, ang pananampalataya ng taong ganon na hindi makapanindigan sa kanyang sarili ay hindi nagbubunga. Pasabad-sabad lang siya. Pag napasama sa mga may bisyo din. Pag napasama sa mga palainom din. Mga kapatid, happy-go-lucky. Kung ano ang nandun siya, ganun po siya, mga kapatid. Nakakita ho ako ng mga tanim, kahit na kayo, kahit anong klaseng tanim, subukan po ninyo na yan ay huwag tanggalan ng damo. Ang una-una naalala ko dyan, nagtanim ako ng mais. Meron din mga damo na tumubo. Yung iba, malilinisan mo yan, di gaganda yung tubo, tataba yung puno. Pero yung hindi nabot ng paglilinis, mga kapatid, mataas din. But alam mo, pag mataas na, pag tinanggal namin yung damo, bumabagsak siya. Yung pala nakasandal lang siya doon sa mga dahon din ng damo na nasa palibot niya. Yun pala ang nagsilbing suhay niya o sandalan para magmukha siyang nakatayo. Pero pag tinanggal mo na, dahil sa mahina ang puno, ay bumabagsak siya. So mayroong mga ganyang pananampalataya, mga kapatid, ang pundasyon ay hindi si Kristo. Ang kanilang
paglaki ay hindi nakadepende sa ating Panginoon, kundi nakadepende doon sa mga taong nakapalibot sa Kanya, na yun naman ay mga kalaban ng salita ng Diyos o kaya mga taong hindi naman nagpasakop sa Panginoon. No? Kaya minsan mga kapatid, nakakatakot din yung mga tao na ang pakiramdam nila sa kanilang sarili ay hindi naman sila backslider, kasi nandyan din naman, active naman sa pagsamba. Pero ang totoo mga kapatid, pag nasa labas ng simbahan, ay wala rin naman pala ang kanyang pananampalataya. So para lang siyang nakatayo, pero ang totoo, iba ang kanyang sandalan. So pwede magkaroon ng ganyang uri ng Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan, at yan ang nakakatakot. At hindi talaga siya totoong may bunga. Kasi yung mga ganong klase ng tanim ay payat at magbunga man, walang laman. Di katulad ng mga naitanim na nalinisan, naitanim sa magandang lupa, ay talaga namang magiging malago ito. So sabi po ng talata, yan yung mga tao o pananampalataya na natanim sa mga dawagan. Yan po yung mga tao na mahilig sa makamundong mga bagay, mga materialistic na mga tao. Hindi iyon kinalulugdan ng Panginoon. At ang sumunod, mga kapatid, ay ito yung natanim sa mabuting lupa. No? Ito yung talagang ihinasik sa tamang dapat paglagyan. At ang paliwanag ho nito, sabi po doon sa verse 23, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. O yun. So, dito ang panghuli mga kapatid na nahasik ay nahasik sa mabuting lupa. Ito yung dumirinig pero naintindihan niya. Kaya ang nangyayari, nagbubunga siya. Di ba? Tulad ng aking binanggit sa inyong halimbawa, ay may mga viewers talaga na kahit anong gawin mong paliwanag, hindi makaintindi. Pero yung iba naman tuntua. Praise God, Brother Johnson, ang linaw ng explanation tulad ng mga nakaraan natin mga episode. Marami siyang tuntua. Sa kabila nun, meron din magko-comment. Wala akong naintindihan. So, iba-iba talaga ang mga tao, mga kapatid. May nakakaintindi, merong hindi. No? Ngayon, ang pinag-usapan na ngayon natin, yung pang-apat na klase ng binhi, yung nagbubunga. Kasi nahasik sa tabi ng lupa, sa mabuting lupa, nahasik siya sa mabuting lupa at naintindihan niya at naunawaan niya sa salita ng Diyos. Ito yung nagbubunga. Pananampalatayang nagbubunga, pananampalatayang buhay. So mga kapatid, mga kaibigan, yan ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Yung pananampalataya natin, naiintindihan natin, nauunawaan natin ang ating buhay Kristiyano, nakikilala na natin ang ating Panginoon, pagkatapos lumalago tayo sa ating pananampalataya, yan ang nagbubunga. Iba-iba ang bunga. Meron pong sinasabi po doon na may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Opo mga kapatid, mga kaibigan, iba-iba po yung ating mga tinatawag na mga talent, yung mga kakayahan natin. Subalit, yan ay isa sa mga bunga ng palatandaan ng isang tunay na Kristiyano. So napakaganda ho ng talinghaga, at kaya ko nga sabi sa inyo na ito ang ginamit kong talakayin dito po sa ating napakagandang compound na ito, na napakasarap mag-country living. Maganda yung kanilang mga cottages, tapos andyan ang matabang lupa, andyan yung mga tanim po nila. At kung bakit natin napili ito ay dahil sa napapanahon at napabagay po sa ganitong lugar yan. So kung titingnan po ninyo mga kapatid, tulad ng aking pagkasalaysay kanina, ang paraan ng talinghagang kininto ng Panginoon is yung pong sinaunang paraan ng pagtatanim. Kasi ngayon, wala na yung dawagan na yan. I-sprayhan lang kusang namamatay yung mga damo. At wala rin man nagtatanim sa mga batuhan kasi ngayon inaararo na yan. Mayroon din mga probinsya na traditional pa rin ang pagtatanim. So, nakaka-relate din sila mga kapatid, mga kaibigan. So, ang mahalaga po dito ay nakikita ho natin na pinakamahalaga sa ating bilang mananampalataya, dapat tayo ay nagbubunga.
Sapagkat dito po, pag na mayroon pa bunga, lumalago, gumagawa na pananampalataya, ibig sabihin ito po yung binhi na natanim sa mabuting lupa. Ito yung mga pananampalataya na matira, matibay. Ito yung pananampalataya na umulan, umaraw, sa hirap at sa ginhawa ay hindi nawawala ang kanilang tiwala sa Panginoon, hindi nagbabago ang kanilang pananampalataya. Ito yung mga tao na hanggang isugal ang kanilang buhay. Ano man ang mangyayari, kamatayan ang maghihiwalay sa kanila at sa Diyos, mga kapatid. Pero ang totoo niyan ay hindi tayo kayang ihiwalay kahit ang ating kamatayan sa ating Panginoong Diyos. So, nawa ay muli kayong nakinabang dito sa ating pong simpleng pag-aaral tungkol sa talinghaga ng manghahasik. So, halika, tingnan po natin, ikutin muna natin, tingnan natin yung kanilang mga tanim, samahan nyo kami, iikot po tayo, tingnan natin ang mga ginagawa, may mga abuno, paano nila pinatutubo na kahit tag-init ay hindi man lang natuyo yung kanilang mga tanim, lalo na yung talong, pichay at iba pa. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Pero pasel muna tayo. So makikita niyo po rito may pine tree, palibot. Galing. Ito yung mga tirahan ng mga tao dito. Tapos sa kabila. So dito po yung church. Punta tayo roon sa may mga tanim na talong. Lalo na pag dinamihan yan. Kung nilawakan pala itong talong na itong tanim. Madami niyo pala. Sige ate, kuhanin mo na. Para sa inyo yan, inanda ng Panginoon. Ay, pakita mo, sarap ito. Yan, pwede na yan, te. Ay, ito malapit na.
So nakita po ninyo ang ganda ng kapaligiran at mga tanim na inyo pong nakita dito po lamang yan sa Arbolida Compound. Hanggang sa muli mga kapatid at mga kaibigan, samahan niyo po muli kami sa susunod na episode dito po lamang sa Ang Diyos at ang Kalikasan, under pa rin ng Pag-aralan Natin Production. God bless us all.